Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay March 28, 2025. Kaya ang dami pong ganap ngayong araw na ito. Unang-una, ito po ay kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawa, ngayon po ang simula ng kampanya dito po sa local elections. Sa pagka-mayor, vice-mayor, congressman, so busy-busy po ngayon ang local governments dyan po sa iba't ibang lugar. So, ito, unahin na natin. Mensahe ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang tatay na si Pangulong o si former President Rodrigo Roa Duterte na nakakulong po dyan po sa ICC, dyan po sa The Hague, dyan po sa the Netherlands. Ito po ang kanyang mensahe. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisong suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabuot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod, Pilipinas. Syukran. Alright, so yan mga kababayan na mensahe ni Sara Duterte at ayon sa kanya ay ang kanyang birthday wish ay lumakas pa ang dating Pangulo at humaba ang buhay niya para maharap itong kaso mga kababayan. Ang sabi ay baka umabot po ng 8 taon mga kababayan. So kung merong mensahe si Sara Duterte, meron ding mensahe si Claire Castro mga kababayan. Ay di pala, sorry, Claire Castro tuloy. Si Franz Castro. Itong House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. O ano ba ang kahilingan? O ano ba ang birthday wish ni Castro kay Duterte? Ating dating presidente, sana po ay magpalakas kayo, maging healthy para maharap ninyo yung inyong kaso, yung trial. Ayan mga kababayan. Sana po magpalakas kayo, humaba pa ang buhay ninyo para maharap ninyo ang kaso na isinampas ninyo ng ICC. Ayan po ang kahilingan ni Franz Castro. O sino pa? Kung matatandaan ninyo, ito naman si Claire Castro, ang PCO press officer. Sabi ni Claire Castro, kantahan natin ng happy birthday. Mga kababayan. Yan po ang kanyang regalo at panawagan sa mga Pilipino para kay Duterte. Kantahan po natin ng happy birthday. Sapagkat masaya raw ang dapat ang birthday celebrant. Ayan. Okay, so sa atin naman dito sa Batang Maynila to, siyempre binabatay natin ang maligayang kaarawan ng dating Pangulo. Tayo naman ay sumasang-ayon sa nangyayari at napakasimple lang naman ang kailangan gawin. Harapin ang kaso at kung wala pong kasalanan, sigurado po ay sila po ay mabibindicate. Katulad lang po ni former Senator Leila de Lima na bagamat yung kaso niya ay planted evidence, pati yung mga testimonya ng mga nagtestimony ay planted, tanim ebidensya, tanim anong tawag doon, tanim witness. Pagdating po sa dulo ay napatunayan po na itong si Leila de Lima ay wala pong kasalanan at siya po ay napawalang sala. Ganon din kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Kung wala naman talaga siyang kasalanan,
lalabas po ang katotohanan at kung talagang siya ay hindi guilty, siya po ay mapapalaya. Pero kapag siya ay napatunayan na siya ay nagkasala at guilty, wala na po tayong magagawa doon. Siya po ay mabubulok na dyan po sa kulungan, dyan po sa ICC. So, yan po mga kababayan. At ngayong araw din ito ay kasabay ng birthday ni former President ay ang kauna-unahang araw ng kampanya dito po sa local government, mga kababayan. Nag-iikot na po, busy-busy po ang mga mayor, vice mayor, mga congressman, dyan po sa iba't ibang Luzon, dyan po sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar ng bansa. At dyan po sa Maynila, nakita natin na si Mayor Isko, mag-iikot na, meron siyang motorcade, ikutin nila ang buong Maynila. At si Mayor Hani Lacuna, meron po silang proclamation rally mamaya po alas 6 ng gabi. Ayan po. Ngayon, kung tatanungin niyo ako sino ang gusto ko maging mayor ng Maynila, syempre, Hani Lacuna po tayo. Kaysa Hani Lacuna para tuloy-tuloy ang serbisyo. Hindi po natin kailangan ng pagpapapogi. Kailangan po natin tapat na serbisyo at talagang puso ay para dyan po sa mga taga Maynila. Hindi po gagamitin lang ang Maynila para sa mas mataas na pangarap kasi parang yun na naman ang naririnig ko. Sa 2028, tatakbo na naman sa pagka-presidente. Kaya pinakamaganda talaga, doon po tayo sa hindi aalis, kumbaga sa walang iwanan. At yung magaling po mag-budget para hindi po kayo utang ng utang. Sabi nga ni hindi tayo po pwedeng sasama sa grupo na we will make Manila utang again. Hindi po, kinakailangan po natin maging masinop, maging matalino, maging magaling sa pagbabudget para po makamit uli itong award, Best Governance Award na natanggap ng Luzon ng Maynila sa panahon ni Mayor Hani Lacuna. Alright. At sa Pasig naman, mga kababayan, gusto ko na rin banggitin. Siyempre, Mayor Vico Soto po tayo, mga kababayan, Doon na po kayo sa tapat at talagang mahal ang lungsod ng Pasig. At sa Caloocan, mga kababayan, nandiyan din po si former Senator Trillanes. Sa mga local governments, Caloocan, Trillanes, Pasig, Mayor Vico Soto, sa Luzon ng Maynila, Mayor Hani Lacuna. Yan po ang ating iboto, mga kababayan. Okay, pag-usapan din natin itong ito talaga si Amy Marcos ay hindi na po pinaniniwalaan ng mga DDS. Kahit anong gawin niya, kahit anong drama, actually tinawag pa ng drama At balot kayo ang ginagawa ni Amy Marcos para lang daw makakuha ng boto dito sa mga DDS. Sino-sino ang mga DDS na hindi naniniwala? Si Sal Panelo. Tapos si Harry Roque at si Maharlika, mga kababayan. Si Maharlika, hindi rin naniniwala kay Amy Marcos. Ito. Parinig ko sa inyo yung video. Baka sabihin nyo, nag-iimbento ko sabi ni Sal Panelo. Ano ba ang sinasabi niya tungkol kay Amy Marcos? Balat kayo pala. Ayan, kinantahan na. Balat kayo pala. Ayan, kinantahan na. Sa mundo, bulayin mo lelang mo. Bulayin mo lelang mo. Sige. Ano sa babae yan? Namangkasa sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya ang kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Pagkatapos, nung nakakita na naman siya ng oportunidad na pa pwede mahalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Okay, so yan mga kababayan, yung banat ni Sal Panelo. Ito ay namamangka si Amy Marcos, namamangka sa dalawang ilog at ang gusto kasi kung makakuha ng boto sa DDS, hindi naman naniniwala itong mga ito. Sabi nga ni Sal Panelo, kung talagang kung gusto mo, paniwalaan kita, i-impeach mo ang iyong kapatid at i-demanda mo yung mga pulis na umaresto kay Duterte. Ayun po yung mga hamon ni Sal Panelo para maniwala sa kanya ang mga DDS. At ito pa, kahit si Harry Roque, mga kababayan, at itong si Maharlika ay hindi naniniwala sa drama ni Amy Marcos. Naku, talaga namang hindi ko sa inyo, wala na mangyari kay Amy. Galit na ang mga loyalista sa kanya, galit na ang mga tao, galit na pati mga DDS. Wala pong kabilib-bilib dito kay Amy Marcos. So, pakinggan natin itong sinabi na itong dalawa.
Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's BS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year, ay nangako yan siya through dun sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin na daw ni Amy Marcos yung totoo na addictos yung kanyang kapatid. So, anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes na mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Mm-hmm. Alam ko, nagkatatalo pa tayo ng mga panahon na yon. No? Pero sabi ko is, kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal na niyang tinalikuran si Inday Sara. Mm-hmm. At naalala ko pa nga, yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si BP Sara, isang araw matapos siya magbitil sa DepEd, meron lang kami pag-uusapan, singin si Amy. No? So talagang, ako talaga, nabola din. Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Yeah. Talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, ayun, number 2, number 1, di ba? Mm-hmm. Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Hindi ko na maalam kung talagang ito namang si BP Sara, kung magpapabudol muli. Di ba? I don't think so. Hindi na. Hindi na mapapabudol sila. Kasi ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan Hindi naman sinabi niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Ivy. Kasi ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte. Kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya, talaga namang siya yung tagalakad kay PRRD, no? Pero yun nga, dapat naging consistent na lang siya. Dahil kita mo, ang Duterte youth ngayon, nangakalampag sa party list, no? Si Bongo, number 1. Kung di siya namangka sa ulo, baka nasa top 3 siya ngayon, di ba? Namangka siya, ayun ang nangyari. Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, diba? Dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay, naku, sabi ko nga sa iyo Pati nga dyan sa congressional race, no? Kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa si Sandro sa Ilocos Norte mismo, Yeah. Diba? Kasi kitang-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila. Bago tayo dun sa birthday. Okay, so yan mga kababayan. O yan, sana narinig ninyo, Senator Amy Marcos. Nagawa ninyong hearing na sinasabi nyo na tumatayo kayo sa katotohanan, sa tama, ay wala pa ring epekto. At hindi po naniniwala sa inyo ang mga DDS. So kung merong epekto to sa inyong kandidatura, negatibo po. Negative po ang effect. Hindi po nakatulong sa inyo. At kasi nga po, etong mga DDS, si Panelo, Harry Roque, Maharlika, ay hindi po naniniwala sa drama ninyo. Paano ngayon yan? Tingnan mo, number 18 na siya. So, laglag na siya sa top 12. Dati, nandun pa siya 11, 12, 13, naglalaro pa siya. Pero after na itong nangyaring hearing, bumagsak po. Diyan po sa number 18. 16, 17, 18. So, mali ang diskarte. Unang-una, lalo na ngayon, yung mga loyalista, galit na rin po sa inyo. DDS, galit na. Wala na. Saan kayo pupulutin niya sa kangkungan? Baka mauna pa kayo kay Bato de Rosa na magtanim na lang ng kamote doon sa inyong probinsya. Kasi si Bato de Rosa, kahit pa paano, pumapasok sa top 12 kayo, wala na. Kahit anong gawin ninyo na drama, sabi nga ni Maharlika, ay wala itong epekto. At tinatawanan ka lang rin ni Sal Panelo
Bulahin mo raw lelang mo. Balat kayo pala. Etong si Amy Marcos, ayon po kay Sal Panelo. Kung gusto mo raw at maniwala sila, mag-file ka ng impeachment kay PBBM. O kaya naman, demanda mo ang mga pulis na nag-aresto kay Duterte. At isa pa, sabi ni Maharlo ka, ilaglag mo raw si Presidente, aminin mo raw na adiktus ang iyong kapatid. Ayan naman ang sinasabi ng itong dalawang ito, si Harry Roque at si Maharlo ka. So pinapakita ko lang to sa inyo mga kababayan para po maintindihan natin na itong ginagawa ni Amy Marcos na paghiring-hiring po dyan sa pagkaka-aresto kay Duterte, hindi po naging maganda ang epekto para sa kanya. So nasira po siya. Akala niya kasi makakuha siya ng boto sa mga Duterte, sa mga DDS, mukhang malabo pa yan kaysa sa sabaw ng pusit. Kaya wala na. Ilang buwan na lang eleksyon na. Kaya hindi niya na mababago to. Hindi niya na maangat yung sarili niya. Talagang mukhang may kalalagyan na sa kangkungan. Etong si Amy Marcos. Pero sabi niya, feeling niya, tama yung ginagawa niya, at feeling niya, maganda ang kalalabasan ng eleksyon para sa kanya. Sabi niya lang yun. Pero iba po ang pulso ng taong bayan. Okay? So, yun lang po mga kababayan ng ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits. Sa ibang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.